Isang magandang umaga po sa ating lahat. Amen. So before tayo mag-start sa pinaka-message or sa pag-uusapan natin ngayong hapon, let us close our eyes and let's pray. Lord, salamat God sa umagang ng Panginoon, Lord, na muli God, kami po ay mag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. I pray God, gabayan niyo nga po ngayon, Panginoon, sa pag-uusapan namin, Lord. I-ready niyo nga po yung aming heart, yung aming mga puso, Panginoon, Lord, yung aming mga tenga, Panginoon, Lord, para God, ano man po yung Panginoon, sa hapong ito, sa umagang ito, Panginoon, ay magbibigay nga po, Lord, ng knowledge and wisdom at patuloy nga po magbibigay ng transformation sa aming buhay, Panginoon. I pray, Lord, na sa umagang ito, God, makita namin yung kadakilaan mo, yung kung gaano ka, Panginoon, Lord, kadakila sa aming buhay. Salamat po. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng mapulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so pwede ba bigyan natin ng malakas sa palak? Pwede naman kung malakpak, di ba? Ayan, so palakpakan natin si Lord sa umagang to. So, good morning po. Batiin mo naman yung katabi mo. Good morning. Kanina sabi ni Ate Joy, hindi na makita yung ngiti sa atin. Kaya, actually, pwede mo namang ngitian yan sa pamamagitan ng mata mo. Diba? So, ganito, pasingkitin mo lang yung mata mo. Tapos, yun, ngitian mo na siya. Sige, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Yan, tapos ngitian mo siya. Ayan, sabi mo, good morning. And good morning din po sa lahat ng nanonood sa bahay. So, ngayon po tayo ay dadako sa ating pinaka-message sa umagang to. And I know, lahat tayo is maraming matututunan. Amen ba? Excited na ba tayo? Amen. Pakilabas na lang yung PowerPoint natin, just. Okay. So, ang pinaka-message natin sa umagang to is about pa rin sa God's greatness. Yun yung pinaka-series title natin para ngayong linggo. Actually, nag-start siya last week. And God's greatness, and alam ko, yung greatness ng God, isa siya actually sa pinaka-attribute ng Lord na ipinakita niya sa atin from the beginning pa lang, di ba? If you can remember, last time pinag-usapan natin yung sa creation ng God. And nakita natin last time kung gaano ka-great ang God sa pamamagitan ng kanyang creation. So yung attribute ng Lord na greatness or yung pagiging great ng God, from the beginning, yun yung unang-una niyang pinakita sa atin. Amen ba? Amen. And sabi nga sa Isaiah chapter 40 verse 28, sabi diyan, do you not know or have you not heard? 'Di ba? So parang ang pinaka-kausap ni Isaiah dito is yung mga Israelites. 'Di ba? Parang ang pinaka-binabanggit niya dito, 'di ba? Sabi niya, hindi niyo ba alam or hindi niyo ba naririnig? 'Di ba? Kapag may kausap kang ganyan, 'di ba, kapag sinasabihan mo ng, hindi mo ba 'yun alam? 'Di ba? Parang iniisip mo ng isang tao is alam niya na yung bagay na 'yun. And makikita natin dito during this time, siguro yung mga Israelites nakakalimot sila sa kung ano yung gustong sabihin ng Isaiah. 'Di ba? Minsan sa buhay natin bilang mga Kristiyano, tayo minsan nakakalimot din tayo, amen, dahil sa sobrang daming problema. Sometimes we do have a lot of problems, lalo na ngayon merong pandemic. Ang dami nating problema, ang dami sa atin nawalan ng trabaho, 'di ba? Ang dami nating problema sa mundo. And sometimes we forgot itong sinasabi sa mga sumusunod na verse. Sabi dito, the Lord is the everlasting God. Si God daw, siya yung panghabang buhay, walang katapusang Diyos. 'Di ba? The creator of the ends of the earth. Siya yung gumawa ng lahat ng bagay ng langit at lupa. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Diba? So sa verse na to, ipinapakita or inilalarawan kung gaano ka-great ang God sa ating buhay. Amen ba doon? Amen ba doon? Amen. Kaya nga ngayon, pag-uusapan natin kung gaano ka-great ang Lord. Next slide nga. So, as mentioned last week, pinag-usapan natin yung greatness of God through His creation. So, ang dami natin natutunan. Medyo naging science ang subject natin last time. Amen ba? And next week, we will be talking about the greatness of God through His miraculous deeds. Yan yung pinaka-pag-uusapan natin next week. Pero ngayon, we will be focusing muna sa greatness of God in people's lives. So, pag-uusapan natin ngayong umaga kung gaano ka-great ang God sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen ba? Amen. So, pero before tayo dumako sa pag-uusapan natin na yon, actually gusto ko munang ipakita sa inyo kung gaano ka-great ang Lord sa pagkaka-create sa atin bilang mga tao. Although last time, 'di ba, pinag-usapan na natin kung gaano ka-great ang Lord sa pagkakalikha sa atin. Pero ngayon, medyo magbibigay lang ako ng mga trivia kung gaano ba ka-special yung pagkakagawa sa iyo. According sa Genesis chapter 1 verse 26, then God said, "Let us make human beings in our
image and likeness. Sinabi dito ng God, that was the time na sinabi niya, magkaroon daw ng, or lumikha tayo ng tao na katulad natin. And last time, napag-usapan nga natin, when we say, our own image and likeness, ang pinakabinabanggit doon ng God is being like God, or kung katulad niya kung paano mag-isip, o socially, di ba? Kung paano makipagsalamuha, ganun tayo nilikha ng God. Di ba? Kung mapapansin nyo, next slide, from the beginning pa lang, di ba? So, starting day 1 hanggang day 5, di ba? Ang pinakanilikha ng God is yung mga bagay sa mundo. Hinuli niyang nilikha ang tao. Bakit? Kasi gusto ng Lord before pa magkaroon ng tao, gusto niya preparado na lahat. Gusto niya ng lahat ng bagay is nandiyan na bago pa tayo dumating. Ganon tayo kay-special kay Lord. And you know what? Tayong mga tao, we are the very, let's say, favorite creation of the Lord. Diba? Tayo ang pinaka-paboritong creation ng God. Amen ba doon? Naniniwala ba kayo doon? And alam natin na tayo bilang mga tao, tayo is nilikha tayo, diba? Sa pamamagitan ng alabok, tignan mo yung katabi mo. Mukha bang galing sa hayop yan? Diba? Hindi naman. Mukhang tao yun, hindi yan mukhang baboy. Amen ba? Amen. Actually, ako dati, yung elementary days ko, naniwala ako na tayo ay galing sa alabok. Kasi, sabi ng classmate ko dati, yung kamay mo, try mong irab sa ano mo. Try mong ikuskus sa ano mo, parang sa kamay mo. Ikuskusin mo ng matagal hanggang uminit ng uminit. Tapos, makikita mo yung yung libag. Wala ka pa kasing ligaw eh. Pero, pag kinuskus mo, tapos try mong amuyin. Alam niyo kung anong amoy mo kapag kinuskus mo yung balat mo? Amoy putik. Na-try niyo na yun? Hindi niyo pa na-try yun? Pero try niyo, amoy putik talaga. Hindi ko alam kung baka nag-lotion lang kayo ngayon. pero, well, that time, I was convinced talaga na tayo ay galing talaga sa alabok. And babalik tayo sa alabok. So, ganyan tayo kay-special ginawa ng God. And, tayo yung binigyan ng Lord ng free will, di ba? So, binigyan tayo ng free will ng Lord kasi lahat tayo ay nilikha niyang special sa Kanya. Ngayon, pag-usapan natin kung gaano ka-special yung physical body mo. Next slide mo nga. So, sabi dito, ito mga trivia lang to about sa body mo. Sabi dito, if you were to spread out all the wrinkles in your brain, it would be about the size of a pillowcase. So, yung utak mo daw, yung utak mo, nasa loob ng ulo mo yan, di ba? So, lahat tayo may utak. Minsan, hindi lang natin nagagamit, pero lahat tayo may utak. Di ba, kapag nilabas mo raw yan, pwedeng possible na maging kasize siya ng unan, di ba? Grabe ang tindi, nagkasya yan sa ulo mo. Di ba? Pero, ganun ka-amazing. Next slide mo nga. Sabi dito, there are a trillion nerves powering your memory. Studies have shown that after viewing 2,500 images for only 3 seconds, participants could recall if they had seen the images with 92% accuracy. Diba? Pinakabinabanggit dito, pwede raw tayo makapag-recall ng 2,500 images pag makita na natin yun within 3 seconds. Diba? Ang galing ng memory natin. Diba? Ang hirap makalimot. Amen. Next slide mo. About naman sa eyes natin. Alam mo, ayan, sabi dito, your eyes can distinguish between 2.3 and 7.5 million different colors. Grabe. May colorblind ba dito? Sorry sa mga colorblind. Pero sabi dito, yung mata raw natin, kayang mag-distinguish ng from 2.5 to 7.5 million different colors. So yung mata natin, hindi lang yan kayang i-distinguish nung 8 kulay or yung 16 na colors sa crayons mo. Diba? Kaya niyang mag-distinguish ng 2.3 and 7.5 million different colors. Diba? Ang galing ng mata natin. Next slide. Sabi pa dito, your nose. Ayan, tingnan mo yung ilong ng katabi mo. Medyo, kahit ganyan yan. Sabi dito, your nose can differentiate between 1 trillion different smells. Diba? Kaya raw mag-distinguish or mag-differentiate ng ilong mo or ng pang-amoy mo ng 1 trillion different smells. Naniniwala ba kayo doon? Ako dati, kapag yung mga classmate ko dati ng elementary ulit, sarap bumalik sa pagkabata eh. Kaya po, yung mga classmate ko, mga mahilig yun umutot. Alam nyo ba na ang utot mo ay unique? Naniniwala kayo doon? Nung kapag umutot si Nanay Imelda, alam mo na siya yung umutot. Kasi
Alam ko yan dati nung elementary ako, parang kapag halimbawang may umutot, alam ko kung sinong umutot eh. O ikaw yun, ganyan nung amoy ng utot mo, amoy patay na daga, di ba? Tapos merong amoy sagmaw. Hindi, sa totoo lang, totoo yun, okay? Pero tayo daw, yung ilong natin, kayang mag-smell ng sobrang dami or trillions, biruin mo, sobrang dami nun. Ganun ka-amazing yung ilong natin. Next slide. Your heart beats 100 times per day, pumping 5.5 liters per minute, which adds up to about 3 million liters of a blood a year. 'Di ba? Naintindihan nyo? Ang galing, 'di ba? Pero hindi ko rin naintindihan. Pero grabe ang galing ng heart natin. Last slide, lagay mo nga diyan. If all the DNA in your body were uncoiled, it would stretch out to about 10 billion miles, which is from Earth to Pluto and back. 'Di ba? Yung DNA daw natin, kapag pinagdugtong-dugtong, pag pinagsama-sama, pwede raw yan umabot yung haba simula Earth hanggang Pluto pabalik. 'Di ba? Grabe, wow, amazing naman yun. Parang nagkasya yun sa buong katawan mo. 'Di ba? So, ganun katindi kung gaano tayo kinreate ng Lord. Ganun niya tayo finorm, ganun niya tayo kinreate. Amazing, amen? Sabi nga sa Isaiah, chapter 43, verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Diba? So lahat tayo, nilikha tayo ng Lord, ayon sa kanyang wakas, ganun niya ka-amazing tayo ginawa bilang mga tao. Diba? Ngayon, pag-usapan natin, ang pinaka-pag-uusapan nga natin sa umagang ito is kung gaano kadakila ang God sa buhay natin, sa araw-araw. And ang pinaka-title natin for today is, yan, Every Day, I Love You. Ay? Yan. Actually, ang pinaka-nagsabi nito sa atin is, ang pinaka-nagsabi sa atin dito is si God. Kasi, yun yung pinaka-title natin kasi araw-araw mahal tayo ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? And araw-araw pinapakita ng Lord yung pagmamahal niya sa atin. Amen ba? Kaya ang pinaka-tanong na sasagutin natin ngayong umaga is how God shows His greatness to us in everyday life. Paano ba pinapakita ng God yung kadakilaan niya sa buhay natin sa araw-araw? Ready na ba kayo? Amen. Sige, number 1, God shows His love for us or God shows His greatness to us, number 1, through the chances that we have every day. Sa pamamagitan ng chances or second chances na binibigay niya sa atin araw-araw. Next slide. Kilala niyo ba yan? Ayun, so yung iba hindi kilala yan, pero sino nakakakilala dito? Sino? Siya si Eman Nimedes, di ba? Si Eman Nimedes, siya ay isang sikat na vlogger. Pero si Eman Nimedes, siya ay namatay last August 16, 2020 because of leukemia. And alam niyo kung ilang taon na si Eman? Medyo kaedad ko lang to. Siya ay 21 years old. Diba? Ang tindi, parang ang aga niyang namatay, parang kakatapos niya lang sa teens life niya, namatay na kaagad siya. Next slide. Kilala niyo siya? Hindi ako yan. Gusto mo yon? Siya si Lloyd Cadena. Si Lloyd Cadena, siya ay, vlogger din siya. Actually, he was considered as the first vlogger din sa Philippines. Siya raw yung kauna-unahang, isa sa mga unang vlogger sa Pilipinas. And namatay siya last September 4, 2020. And ang pinaka cause of death niya is cardiac arrest. Tapos parang meron din daw siyang COVID. Pero si Lloyd Cadena is just, alam niyo kung ilang taon na si Lloyd Cadena? Siya ay, kaedad nila, siya ay 26 years old. 'Di ba? Ang bata, parang ang bata pa para mamatay. 'Di ba? And next slide mo, alam mo, as of now, sa situation natin ngayon, sa coronavirus, ganyan na karami yung total cases, 28.6 million. Marami ang naka-recover, that's 19.3 million. Pero ang namatay is 917,000. Well, compared sa naka-recover, medyo konti siya. Pero sa totoo lang, kung titignan natin, sobrang dami nang namamatay. Sobrang daming namatay dahil sa coronavirus. Nakita natin, sa mundo natin ngayon, ang daming nawawalan ng chance para mabuhay. Amen ba? Ang daming nawalan ng chance para abutin yung mga pangarap nila. Ang daming namatay dahil sa mga certain na mga dahilan.
Kaya nga, sabi nga dito, ang pinaka-underrated daw na blessing ng God sa buhay natin is yung gumising ka sa umaga. Diba? Sabi nila, kasi sa totoo lang, napag-usapan namin last time ni Kuya, kapag ikaw kasi tulog ka, actually you are considered as dead. Diba? Kapag tulog ka, para ka talagang patay. Bakit? Wala ka nararamdaman. Diba? Pero, diba? Praise the Lord, gumising ka ngayong araw. And sabi nila, yung pagising sa umaga, minsan daw, hindi natin nakikita yun as great blessing kasi sobrang dami natin nararanasan sa buhay. Akala natin wala nang blessing na binibigay sa atin ng God. Pero sa totoo lang, yung gumising ka pa lang sa umaga at nandito ka ngayon, hallelujah. Diba? So, sobrang blessed na natin kay Lord. Amen ba doon? Amen. Sabi sa Lamentations, chapter 3, verse 22, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Next slide. They are new every morning. Diba? Yung love ng Lord sa atin is bago daw araw-araw. Diba? Yung pagmamahal sa atin ng Lord is laging nandyan, is laging ibinibigay niya sa atin araw-araw. Diba? Kaya nga everyday, the Lord is giving us chances to make things right. Binibigay yan tayo lagi ng Lord araw-araw na gawin or itama yung mga pagkakamali. Minsan dito, sobrang dami ng pagkakamali sa past. Diba? Ang dami natin pagkakamali sa past, ang dami nating mga ginawang kalokohan, ang dami natin ginawang pagkakamali. Pero, every day, the Lord is giving you a new day para itama yung mga pagkakamali mo. Amen ba? Amen? Ganun ka kamahal ng Lord. Di ba gusto niyang itama yung mga pagkakamali mo? Every day, the Lord is giving you a chance to be better. Amen? Binibigyan ka ng Lord ng araw-araw para mas umayos pa. Kaya nga tayo, hindi tayo naniniwala na ang pagbabago is yearly, New Year's resolution. Changes or yung pagbabago sa buhay mo, dapat nangyayari siya araw-araw. Sabi nga sa quote, next slide. Sabi yan, do not do one thing every day that scares you. Diba? Dapat araw-araw we're trying to do new things. Diba? Yung mga bagay na mas makakabuti sa atin. Every day the Lord is giving us a chance para gumawa or para makapag-start ulit. Diba? That are the chances na binibigay sa atin ng Lord na hindi nabibigay sa lahat. Ganon kadakila ang Lord sa buhay natin. Diba? Ganon niya tayo binibigyan ng araw-araw. Ganon niya tayo binibless araw-araw. At sabi nga sa next verse, kadugtong nun, di ba sabi doon, yung love ng Lord, they are new every morning. Sabi sa kadugtong, great is your faithfulness. Di ba? Parang ang pinaka-binabanggit dito, dahil sa kadakilaan ng Lord sa buhay mo, dapat ang pinaka-magiging response mo, magiging thankful ka sa Kanya. Amen ba? You should be thankful kasi hindi lahat nabibigaya ang magkaroon ng bagong buhay. Di ba? Kailangan nating magpasalamat. So, every day dapat kapag gumigising tayo sa umaga, dapat ang pinakauna nating ginagawa bago mag-Facebook, bago mag-check ng Messenger or bago maligo, ang pinakagagawin dapat natin magpasalamat muna tayo kay Lord. Amen. Magpasalamat tayo dahil sa kabutihan at dahil sa panibagong araw na binigay niya sa atin. Sabi nga dito, if you wake up this morning, you are blessed than the million of people who will not survive this week. 'Di ba? Weekly ang namamatay million, 'di ba? And, di ba, so, parang sobrang laking bless lang natin kasi hanggang ngayon buhay pa tayo. Meron nga akong chinek sa internet, yung, labas mo nga, yung Worldometer. Alam niyo yung parang pinapakita doon yung real time ng namamatay araw-araw. Ayan, tignan nyo. Ayan, hindi ko alam kung gaano ka-accurate to. Pero kung mapapansin ninyo, ayan, so, pinapakita dyan yung, ayan, sige, pakibaba na. Ayan, congratulations, nasa 7 billion na tayo, pa 8 billion na. Pinapakita dyan yung pinapanganak araw-araw, yung pinanganak ngayong araw, at saka yung namamatay araw-araw. Diba? So today, medyo, anong oras na ba? Alas 10 a.m., ang namamatay ngayong araw is 68,649 and counting. Ganyan kadami ang namamatay araw-araw. So, sobrang daming namamatay araw-araw, pero tayo, buhay pa rin tayo. Amen ba? Amen? So, ganun tayo binibless ng Lord. Ganun niya pinapakita yung greatness niya sa buhay natin, di ba? He is giving us a chances, di ba? Para ayusin yung buhay natin. Di ba? Yung iba sa atin, marahil yung iba sa atin, sobrang nalalamig spiritually, ang daming, alam mo yun, ang daming kalokohang ginagawa. Alam mo, sa pagising mo sa umaga, or today, the Lord is saying, the Lord is telling you, kailangan mong
na binibigay niyo yung chance mo ngayong araw na kailangan mo ayusin yung buhay mo. Amen ba? Amen. So that's number 1. Pangalawa, sabi dito, aside from the chances, aside from the blessing of chances, na binibigay niyo sa atin araw-araw, so pangalawang blessing ng God, paano niya pinapakita yung greatness niya? Pangalawa, sabi dito, our needs are sustained. Binibigay niya raw lahat ng pangangailangan natin. Sabi sa John chapter 6 verse 31, our ancestors ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Diba? So, sa verse na to, binabanggit yung situation ni Moises during nung nagwa-wander sila sa desert papunta sa Promised Land. And during that time kasi medyo nagrereklamo yung mga Israelites dahil wala na raw silang makain. Pero pinakita sa verse na to, ang pinakaginawa ng God, nagbigay siya ng mana. So nagpaulan siya ng skyflakes galing sa langit. Tapos yun yung pinakain niya sa mga Israelites. 'Di ba? So ganun parang ganun nag-provide si Lord during that time. At sabi nga sa isa pang verse, sabi sa Lucas chapter 12 verse 24, tignan ninyo ang mga uwak, hindi sila nagtatanim ni umaaniman, wala rin silang bodega o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos, higit pa kayong mahalaga kaysa mga ibon. Diba? Binabanggit dito or pinapakita sa verse na to na yung mga ibon nga na hindi nagtatrabaho 8 hours per day. Diba? Hindi pinapabayaan ng Lord. Tayo pa kaya ang mga tao na pinaka-special sa Kanya. Diba? Tayo, lagi tayong binibigyan ng Lord ng mga blessings or laging nagpo-provide si Lord sa atin sa mga pangangailangan natin. Amen ba? Alam mo ba na ang katabi mo ngayon or ikaw is mayaman ka? Naniniwala ka ba doon? Amen? So, naniniwala ka doon? Okay. Next slide mo nga. Sabi dito, sino dito merong rep sa bahay? May refrigerator or may rep sa bahay? Taas ang kamay. O, yan. O, sino dito yung merong bahay na inuuwian na lang? May bahay na inuuwian. Pagkatapos ito, sa bahay siya uuwi. Di ba? Lahat tayo. Or yung merong damit, di ba? O, lahat naman tayo nakadamit. Alam mo, sabi sa statistics, kapag ikaw daw, meron kang damit, or meron kang uuwiang bahay, or meron kang refrigerator sa bahay, sabi doon, mas mayaman ka sa 75% of the world's population. Di ba? Ibig sabihin, nasa 25% ka ng pinakamayaman na tao sa mundo. Imagine. Di ba? Sabi pa dito, sino dito merong pera sa bulsa? May pera sa bulsa. Yung iba wala, kasi merong wallet. Or merong wallet, or merong bank account. Di ba? Sabi dito, kapag meron ka daw pera sa bulsa, or kung meron kang wallet, sabi dito, you are among the top 8 of the world's wealthy. Diba? Nasa top 8 ka raw ng pinakamayaman kapag meron kang pera sa bulsa. Diba? So what I'm saying is, minsan, yung status natin sa life, naka-base lang kasi sa kung ano yung nakikita natin or so kung ano yung nakikita natin sa paligid. Diba? Minsan kasi ang pinakatitignan mo yung mga vlogger na ang lalaki kumita. Minsan ang pinakatitignan mo kasi is yung kapitbahay mo na malaki yung bahay. Pero sa totoo lang, kung titignan mo, kung i-compare mo yung sarili mo sa ibang tao, sa mga tao na nakakaranas ng kahirapan, na namamatay sa gutom, sobrang blessed natin. Amen ba doon? Ganon si Lord nagpo-provide ng mga pangangailangan natin. Diba? Kasi, sa totoo lang, hindi ka naman talaga mamamatay sa gutom kasi meron kang Lord sa buhay mo. Lagi ko kasi sinasabi sa grupo dati, kapag halimbawa may mga problema nila, tuition fee, mga ganyan, o kaya baon araw-araw. Lagi ko sinasabi sa kanila, yung problema mo, sobrang liit lang. Pero ang God na pinaglilingkuran mo, siya yung lumikha ng langit at lupa. Diba? Siya yung lumikha ng lahat ng bagay. He is omnipotent, omnipresent, at omniscient. Ganon siya ka-powerful. Tapos, yung pinaproblema mo, yung baon mo lang. Diba? Parang, nasan ba yung pananampalataya mo kay God? Diba? Kasi si Lord, lagi siyang magbibigay sa lahat ng pangangailangan natin. Amen ba? Amen. Last time nga, naka-receive ako ng chat, habang ginagawa ko yung message, naka-receive ako ng chat. Next slide mo nga. Ayan, next slide pa. So, na-receive po yung chat sa Facebook. Sabi dito, Sir, good morning. Baka pwede po humingi ng tulong. Sir, walang-wala na po talaga makain or manghiram. Ako, sir, ng 2 kilo na bigas. Maraming salamat po. God bless. Diba? Yun yung chat sa akin. Alam niyo kung anong ginawa ko? In-ignore message ko. Hindi, joke lang.
Tapos para makita, para ipakita niya totoo yung sinasabi niya, ayan, nagbigay siya ng proof. Pinicturean niya yung lagayan nila ng bigas na talagang yan, wala na talagang laman. Kaya ayun, so deadma lang. Hindi, pero tinanong ko naman kung taga saan siya. Pero imagine, di ba, so ang daming tao na sa sitwasyon ngayon, nakakaranas ng ganito, di ba? Ang daming tao na nakakaranas ng problema or ng paghihikaos. Pero mapalad tayo kasi tayo yung pinakatumutulong, amen ba doon? Tayo yung pinaka nag-extend ng help, hindi tayo yung tinutulungan. Kasi sa totoo lang, kahit na dumating sa point na maghikaos ka, sabihin mong wala nang laman yung budget mo, sabihin mong wala ka nang pampaaral sa mga anak mo, alam mo sa totoo lang, si Lord lagi siya magpo-provide or lagi siya magbibigay sa atin sa hindi natin inaasahan na paraan. Amen ba? Amen. Last time nga, hindi ko alam kung alam niyo yung pinaka nangyari sa kapatid ko, di ba, yung nakulong siya. So, during the time, hindi ko alam kung gaano kalaki yung kailangan naming pera. Yung kailangan naming pera yata is mga nasa 300,000. Tama ba ako, kuya? Di ba? 300,000, agad-agad kailangan magkaroon na kami nun. Di ba? Kasi kapag hindi kami nagkaroon nun, di ba, pwedeng ma-miss namin yung chance na malabas namin si Carlo sa kulungan. Pero, di ba, so praise God, si Lord, nag-provide siya sa pangangailangan namin. Akala namin, during that time, hindi namin makakayanan, pero si Lord lagi siya nagpo-provide, lagi siyang nagbibigay ng blessing sa amin, lagi siyang nagpo-provide sa mga pangangailangan namin araw-araw. Amen ba? Amen. And marami sa atin ngayon, ang daming dinaranas sa problema, ang dami sa atin, sobrang kulang yung budget, sobrang parang ang daming mga pinagdadaan ng problema. Ako nga, meron akong cell group ngayon, ang tindi na pinagdadaanan niya. So, kailangan nila ng almost 500,000 na parang half million na pera para dun sa pagpapagaling ng papa, para dun sa pagpapagamot ng papa niya or sa hospital bills. Tapos, tinatanong ko nga siya, paano kayo kukuha ng pera? Paano niyo mababayaran yan? So, sabi nila, ginagawa doon nila yung lahat ng paraan na kaya nila. Tapos, humingi raw sila ng tulong sa mga kamag-anak nila. Pero magkano lang daw yun. So, ang pinaka-option nila, gusto nilang ibenta yung bahay. Diba? Kasi pwede raw mabenta ng 400,000 para lang pambayad ng sabi. Pero parang ako mismo nasasaktan ako sa pinaka nangyayari sa kanila. Pero lagi ko nga sinasabi sa kanya, alam mo, yung pinagdadaanan mong problema ngayon, one day magiging testimony na lang yan. Diba? One day makikita mo na lang na, parang nalampasan na namin yung problemang to. Amen ba? Diba? Ganon ka-amazing si Lord. Ganon si Lord nagpo-provide sa mga pangangailangan natin. Diba? So kaya tayo, dapat lagi tayong maniwala na si Lord is magpo-provide. And that is the blessing na binigay ng Lord sa atin. Pinapakita ng Lord ng greatness niya sa atin sa pamamagitan ng pagpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen ba? Amen. At lastly, sa pinaka-last point natin, God shows His greatness to us sa pamamagitan ng, because every day, God purpose prevails. So, ipinapakita ng Lord yung purpose niya sa atin or nangyayari yung purpose ng Lord sa atin. Sabi sa verse, sa Jeremiah 29:11, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go! Ayan. So, yung verse na yun, medyo gasgas na sa atin, di ba? Pero, ang pinaka-nais ng Lord sa atin is magandang buhay. Naniniwala ba kayo doon? So, ang pinaka-purpose ng Lord sa atin is bigyan tayo ng magandang buhay. Di ba? Ang pinaka-plan sa atin ng Lord is mamuhay tayo ayon sa na merong magandang kinabukasan, na merong magandang buhay. Kasi sa totoo lang, from the beginning, nanilikha ka pa lang ng mga magulang mo, you are born winner. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon? Di ba kasi, biruin mo so that time na ginawa ka ng nanay at saka ng tatay mo, di ba, merong tayo tinatawag na million ba or thousand? Basta, sobrang daming Siemens, di ba, na nag-uunahan papunta doon sa Excel. Alam niyo ba yun? Di ba? Tapos kapag dumating na sa Excel, hindi pa yun makakapasok agad. Di ba? So, paunahan din pumasok sa Excel. Ngayon, kapag nakapasok ka na sa Excel, di ba, magkakaroon ng embryo. Di ba? Nagkaroon ng embryo, di ba? Doon ka na
mako-conceive doon, na magkakaroon ng conception. Imagine na, sa sobrang daming semen na pumunta doon, ikaw yung pinaka nauna. 'Di ba? So you are born winner. So tapos, ano pa, kineri ka ng magulang mo, ng nanay mo, sa tiyan ng 9 na buwan. And then pinanganak ka, and then ang daming pinagdaanan. At ilang taon ka na ba ngayon? 25? 50? 45, di ba? So hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Ibig sabihin, nagtagumpay ka. Sabihin mo sa tatay mo, congratulations. Ayan. So, we are born winner. And the Lord, tayo ay nabubuhay ayon sa purpose ng God. Amen ba doon? Amen. So, next slide mo nga. Alam niyo ba to kung ano yan? Alam niyo kung ano yan? Makina raw nung sewing machine. Ganun. Ayan. But next slide mo nga. So, ayan po is, yan yung unang telephone na ginawa ni Alexander Graham Bell. So, yun yung unang telephone. Kaya, kung titignan mo, parang parang, yun nga, parang yung sewing machine. Pero yan ay isang telephone. Yan yung kauna-unahang telephone. And ikaw, kapag nakita mo yan, sa totoo lang, hindi mo alam kung paano gamitin or hindi nga natin alam kung ano yun eh. Pero ang nakakaalam lang gumamit niyan, walang iba kundi yung nag-create niyan. Walang iba kundi si Alexander Graham Bell. And ang pinaka gusto kong sabihin dito, so tayo, as we are created by the Lord, 'di ba? Alam ng Lord kung ano yung purpose niya sa buhay natin. So from the beginning pa lang, before ka pa lang ma-conceive, alam na ng God kung ano yung mangyayari sa buhay mo. 'Di ba? Meron siyang purpose sa iyo every day na itinalagay niya para sa iyo. Amen ba? Naniniwala ba kayo doon? So si Lord is meron siyang purpose sa atin para maging maayos yung buhay natin, para maging maganda yung buhay natin. Ngayon, siguro tatanungin niya ako, Glenn, paano yan? Ibig sabihin ba kapag halimbawang ikaw namatay ka sa gutom, or hindi ka na nagising, or sabihin natin wala kang bahay, di ba? Or sa lansangan ka lang nakatira, o kaya meron kang cancer, meron kang sakit, o kaya hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo, sobrang daming problema sa buhay mo. Masasabi mo ba na yung purpose ng Lord sa buhay mo is hindi na mangyayari? Or hindi na nangyayari? Anong sagot doon? Di ba? Di ba? Hindi ko alam. Di ba? Siyempre, kahit na ganun yung pinaka nangyayari sa buhay mo, yung purpose ng God is nandun pa rin. Amen ba? Nandun pa rin yung purpose ng God sa atin. Kasi yung purpose ng God is beyond our thinking. So, lahat ng bagay nangyayari ayon sa naisin ng God. Sabi nga sa quote, next slide, God will arrange every experience in your life to serve His purpose. Di ba lahat ng nangyayari sa buhay natin, di ba, ipinagkaloob ng God or niloob ng God para mangyari yung purpose mo. Ibig sabihin kahit na pangit or maganda man yung nangyayari sa buhay mo, ginawa yun ng Lord, binigyan ng will ng Lord yun para mangyari yung purpose sa life mo. Amen ba doon? Amen. Alam nyo, may napanood ako last time na medyo matinding testimony to. Next slide mo nga. So, hindi ko alam nakita yun. Na-feature niya sa KMJS. Sabi dito, single mom lost all 3 sons to liver cancer in just 4 years. Says it's part of God's plan as she holds on to her faith. Diba? Ito, yung pangalan ng nanay nito is si Lori Lego. Yun yung pangalan niya. And meron siyang 3 anak. Hindi ko alam kung yung asawa niya namatay din sa cancer. Pero yung 3 anak niya, ang pinakakinamatay nun, sa 4 na taon na, namatay yun sa cancer. Parang sunod-sunod, inuna yung panganay, tapos pangalawa, tapos yung pangatlo. Di ba? Kinuha lahat sa kanya ng Lord. Next slide mo nga. Actually, yung isa sa kanila, ang anak ko yung pangalawa, nagpakasal pa sa nagpakasal muna bago mamatay. So, yung wedding nila, ayan. So, yung babae nakatayo, tapos yung asawa niya, yan, nakahiga lang. Kasi parang grabe, no? Ang sakit sa part ng babae na alam mo yun, magpapakasal ka sa isang tao or magpapatali ka sa isang tao na na anytime soon pwede nang mamatay. Diba? Pero hindi ko alam, siguro ganun katindi ang love nila sa isa't isa. Pero ganun yung nangyari. Parang, ayun, nagpakasal sila. Tapos, next slide mo nga. So, dumating sa point, yan silang 3. Tapos, next slide mo. Dumating sa point na yung mga anak niya, yun, dumating sa point na hanggang yung bunso niya,
nagtry pa silang nagtry pa silang labanan yung yung cancer, pero ang end up din, siguro dahil hereditary din kasi ang cancer, kaya yun, namatay pa rin. Pero ang ganda ng pinaka-sinabi niya dito sabi niya dito, next slide mo, balik mo lang doon. Sabi doon, according to Lorelei, there was a time when she questioned God's plan, but at the end of the day, she knew that it was part of God's plan. It was part of God's plan to test and make my faith strong. Diba? Despite sa nangyari sa kanyang problema, ang pinaka naging mindset niya, although kahit kinwestiyon niya si God, sabi niya dito, plan lahat ng Lord yun para palakasin siya. Sabi nga dito, all of us will die. What is important is eternal life. What is important is for us to be saved, she said. Diba? Parang, despite sa pinaka nangyaring situation sa kanila, despite sa sobrang laking problema na nangyari sa kanya, biruin mo lahat, alam mo yung pakiramdam na yun na lang yung meron ka, tapos kinuha pa. Diba? Ang sakit noon, no? Parang, ito na nga lang yung meron ako, tapos kukunin mo pa sa akin, parang ganun yung pinaka magiging dating. Pero, ang pinaka binabanggit niya dito, kahit na nangyari yun, sabi niya, ang pinaka mahalaga raw sa lahat, is yung eternal life natin. So, ibig sabihin, hindi mahalaga yung buhay na sa lupa, ang mahalaga, yung mapunta tayo sa langit. Diba? So, ibig sabihin, kahit na meron, pangit yung mangyari sa life natin, alam niyo sa totoo lang, si Lord meron siyang magandang plan sa buhay natin. Meron siyang laging will na ibinibigay sa atin. Isa pang testimony, napakinggan ko ito kay Pastor Jeff. So, actually, ayan, so nasa hospital, ang pinaka-case din nito is cancer din. Pero during that time, alam ko, binigyan na siya ng tanning na mamamatay na siya, I think mga nasa 4 to 6 weeks na lang yung buhay niya. Pero ang mga status niya pa rin, ganito pa rin. Sabi nito, from the rising of the sun, ayan, to its setting, the name of the Lord is to be praised. Diba? So yung dying person, ganito yung pinaka-mindset niya. Kahit na nakakaranas siya ng cancer, diba? Alam niyo naman yung cancer, diba? Mayat-maya, may masama yung pakiramdam mo, mahihirapan kang huminga. Next slide mo. And ayan, so yan yung pinaka-hospital nila. And yan, ang nagdi-divide lang sa kanila is parang plastic lang, di ba? Hindi na alam kung meron pang COVID yung mga kasama niya during that time. Pero ayan, so yan yung hospital na naka-confine siya. Next slide mo. Sabi pa dito, ang tindi nito parang ikaw yung parang alam mo yung helpless ka, pero nagagawa mo pang tumulong sa ibang tao. Meron siyang message, sabi niya dito, Mama, purihin ng Diyos, tumanggap na sa Panginoong Jesus yung katabi ko, Randolph ang pangalan. Isa siyang preso sa Makati City Jail. Galing doon diretso sa emergency ng Osmar, tapos sabay waiting sa swab test result. HIV positive siya nung nakuha niya sa partner niya sa isang preso din, sa isang kulungan na nauna, nang namatay dahil 2016 pa HIV positive. At di sinabi sa kanya, at habang nakakulong, may tumubong bukol sa liig na nagdulot ng tubig sa baga. Include him in your prayers too, at patuloy na panalangin at magtiwala sa Diyos. Tumigil lang kami dahil alam antok din siya at magkasunod kaming pinasok dito. Love you always. Diba? Parang ang tindi ng mindset ng tao na to, na kahit nakakaranas siya ng cancer or ng sakit, 'di ba? Sabi niya dito, ipag-pray din natin yung ibang tao, 'di ba? Hindi lang, wag lang ako yung ipag-pray mo, ipag-pray din natin ng ibang tao. May next slide pa diyan, may next message. Ito pa yung second, yung cancer patient na nanay, iyak ng iyak simula pa kagabi dahil sa sakit ng bukol niya. Siya si Judy Yapla ng West Rembo at tinanggap ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Habang nagpray kami, lalo siya umiyak, pero sabi niya may kasiguruduhan na nasa langit ang punta mo. Kasi kanina alam lang, pag namatay siya, langit agad, pero di niya maipaliwanag kung bakit at paano. Alam niya kay Mother Mary. In-explain ko sa kanya sino si Jesus. Nung tinanong ko kung gusto niya tanggapin si Jesus, pumayag siya. Purihin ang Diyos sa buhay. Ipanalangin natin na maib siya ng sakit ng kanyang nararamdaman. Dulot ng bukol sa kilikili hanggang balikat. Diba? So ang tindi nito, parang alam mo yun, hindi ko alam kung ano yung magiging mindset ko kapag ako mismo nagkaroon ako ng ganong sakit. Diba? Maaaring dahil ngayon nga moody na ako, paano pa kaya pag may sakit ako, siguro lalo ako naging moody, baka ayaw ko na makipag-usap sa mga tao. Pero itong tao na to, kahit na nakakaranas siya ng sakit, di ba, ang pinaka nagiging mindset niya, di ba, is to win those people na malapit sa kanya, is to win those other patient na kasama niya sa hospital. Di ba? And maybe,
the Lord allowed yung pinaka nangyari sa kanya. Inallow ng God na magkasakit siya, na maranasan niya yung cancer, para ma-reach out yung mga taong may cancer din na kasama niya. Di ba? Yung purpose ng God is nagagawa niya sa pamamagitan dahil sa nagkaroon siya ng sakit, di ba? So kasi isipin mo, ikaw may cancer, kahirap pang huminga, tapos parang pinagpipray mo pa yung ibang tao. So sobrang nakaka-bless yung mga ganong klaseng tao, di ba? So meaning, ang pinasinasabi lang dito, maganda man or hindi, yung nangyayari sa buhay mo, yung purpose ng God lagi na prevail sa buhay mo. Di ba? Dumaranas ka man ng problema or kasiyahan ngayon, meron ka man nararanasang hindi maganda ngayon, or sabi natin, blessed ka ngayon, di ba? Yung purpose ng God lagi na prevail sa buhay mo. Di ba? And sa pamamagitan nun, the Lord is showing His greatness sa buhay natin. Amen ba? Amen. Sa conclusion natin, sabi dito, sa Romans 12:1, ngayon, because of God's greatness, dahil sa kadakilaan ng Lord sa buhay natin, di ba? So we are being blessed through the chances na binibigay niya, yung mga pangangailangan natin na po-provide, ano pa? So, yung purpose ng Lord sa buhay natin nangyayari. Ang pinakagusto ng Lord, ganito yung pinakamangyayari. Sabi sa Romans 12:1, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Next slide. "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will." Diba? Bilang si Lord na binibless niya tayo, bilang tao, araw-araw, diba? Bilang si God, pinapakita niya yung greatness niya sa atin araw-araw. Ang pinakanais ng Lord na gawin natin sa buhay natin is to give our life to Him. Diba? Ipakita natin yung gratefulness natin, na tayo ay grateful sa blessings or sa mga pinagkakaloob ng Lord na blessing sa atin araw-araw. Sabi nga dito, your response to God's greatness in your everyday life must be your greatest honor. Di ba? So, as the Lord is, habang binibless ka ng Lord, dapat ang pinakamagiging response mo is i-honor mo siya everyday, ipagamit mo yung life mo sa Kanya. Di ba? At ipakita mo kay Lord na although all of us are not deserving, ipakita mo na kahit pa paano deserve mo yung life na binibigay niya sa'yo. Amen ba doon? Amen ba? Pwede ba tayong, sino magpo-closing prayer? Ako na. Wala si Pastor. Okay. Sige, tayo po tayong lahat as we close in prayer. And today, ngayon, mag-pray tayo kay Lord. Let's be thankful sa kay God sa umagang to. Sa pagbibigay niya sa atin or sa pagpapakita niya sa atin ng kadakilaan niya sa atin araw-araw. Pwede ba yon? Amen. Sige, tayo pumikit at manalangin. Lord, we worship you today, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa mga oras at Panginoon. Salamat, God, sa message na ibinigay niyo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Thank you, God, sa kadakilaan ninyo na ipinapakita niyo sa amin araw-araw. I know, Panginoon, Lord, hindi namin deserve, God, yung kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon, Lord. But still, God, binibigay niyo sa amin, Lord, yung mga bagay na hindi namin deserve, Panginoon. Salamat, God, sa inyong kadakilaan. Thank you, God, for the chances that you're giving us every day. Salamat, God, sa pag-sustain ng mga needs namin in life. Thank you, God, for prevailing your purpose sa buhay namin, Panginoon. We are grateful, Panginoon, sa lahat ng blessings at sa lahat ng mga pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Lord, help us, God, na gawin, God, yung purpose namin dito sa mundo, Panginoon. Help us, God, na mas kilalanin ka pa namin, Panginoon. Mas ipagamit namin yung buhay namin, Panginoon, Lord, para sa service sa iyo, Panginoon. Salamat, God. Thank you, God. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng mapurit pagsamba sa matamis at dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, good morning po sa ating lahat. So, yung mga reminder lang, yung mga magbibigay ng tithes and offering. So, lapit na lang po kayo sa usher. And God bless po.